Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 2 PM edition. 5 buwang suspensyon ng BARM elections, sapat. Sinabi ni Senate Committee on Local Government Chair Senator J.V. Ejercito, na kumbinsido ang Malacanang na sapat ang ipinapanukalang 5 buwang pagpapaliban ng kauna-unahang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Ejercito na dumaan sa konsultasyon sa Executive Branch ang Senate Bill No. 2942, at base aniya dito, ang naging rekomendasyon ng Malacanang ay 5 hanggang 6 na buwang suspension ng BARM elections. Inaasahan ng senador na maipapasa ng mataas na kapulungan sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala sa Lunes. Matapos nito, ay magkakaroon ng Bicameral Conference Committee meeting ang Kamara at Senado para pagkasunduin ang magkaibang bersyon ng panukala. Sa bersyon kasi ng Kamara, 1 taon ang hinihiling na postponement, habang 5 buwan ang sa Senado o pinapanukalang gawin sa Oktubre ng taong ito. Una na ring sinabi ni Senate President Cheese Escudero, na umaasa siyang i-adopt ng Kamara ang bersyon ng Senado para hindi sila magahol sa oras. Kinakailangan na kasing maipasa ang panukalang ito bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo, at maisabatas bago ang May elections. We consulted, of course, kailangan naman nagkakaroon din ng coordination ang Senate and Malacanang and the Palace. So, what we got is yung 5 months nga ang recommended, no? 5 or 6 months. So, pero parang nauwi din sa 5 months. Bago mag-break, sana ma-ratify na po itong mga ito. Given, siguro, yung pong pag-issue ng Malacanang ng certification means that is really an urgent measure. So, yun yung natin. Although hindi na natin nagamit, but it's a message that it is really urgent. So, hopefully, we can pass it by before the break. Samantala, amyenda sa ipinapataw na buwis sa tobacco products, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Sa pamamagitan ng viva voce voting ay pinagtibay ng Kamara, sa ikalawang pagbasa ang panukala na bawasan ang idinaragdag na buwis sa tobacco products. Sa ilalim ng House Bill No. 11360, tuwing even numbered year simula January 1, 2026 ay magpapataw ng 2% na dagdag sa tobacco tax rate, habang 5% naman tuwing odd numbered year simula sa 2027. Inaasahang kikita dito ang gobyerno ng 66 billion pesos mula 2026 hanggang 2030. Kailangan umano i-recalibrate ang ipinapataw na dagdag na buwis sa tobacco products dahil sa tila, mas dumami pa ang mga naninigarilyo sa bansa. Batay sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute, ang bilang naman umano ng naninigarilyo ay tumaas sa 23.3% noong 2023, mula sa 18.5% noong 2021. Pero, ang kita ng gobyerno ay bumaba sa 135 billion pesos nitong 2023, mula sa 160 billion pesos noong 2022, at 176 billion pesos noong 2021. Matapos naman ang December 31, 2035, prerepasuhin ang ipinapataw na excise tax sa tobacco products para malaman kung kakailanganin baguhin muli. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 2 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 3 PM edition.